Nabigla nga ang kupunan ng China sa ginawa ni Brownlee dahil sa comeback na ginawa nga ng Gilas Pilipinas. Nanood pa nga itong si Yao Ming sa venue para suportahan ang team niyang Chinese team. At kabayan Justin Brownlee, pinabilib nga ulit ang mga Pinoy dahil sa winning shot na ginawa niya at pagbuhat sa Gilas Pilipinas. At mapaparesign pa ata ang head coach ng China dahil nga sa nagawang panalo ni Brownlee. Rematch nga ito ng China versus Philippines dahil huling nagkita nga sila ay nung World Cup lang. Gusto nga bumawi ng China dahil sa tambak na ginawa nga ng Gilas sa World Cup sa tulong ni Clarkson nun. Dalawang 3-point shot nga agad ang pinakawalan dito ng Chinese team para at least makaalago nga dito sa first period. Lumabang na nga ng halos 9 points ang mga Chino dahil sa ganda nga ng shooting nila, 15-4. Ito nga yung pinakamasasabi kong pangit na start ng Gilas. Kasi inaalat nga din itong si JB at may mga ilang possession na hindi nga nila na-execute ng tama ang plays nila. Hindi nga ganun kaganda ang simula ng Gilas sa first quarter mga ka-sports. Ang sikip din kasi ng depensa ng Chinese team kaya hindi nga sila halos maka-score. Maganda din kasi ang ball movement ng China kaya na-dominate nila ang first quarter. Umpisa pa lang mga ka-sports ay sigaw na nga itong si Coach Tim dahil sa sunod-sunod na turnovers nila. Halos lahat nga ng players niya na nasa loob ay napapagalitan niya na. Tapos hindi pa nga nagko-connect ang pag-score nila. Sina Fajardo at Scotty nga ang nagpahabol sa Gilas. Iba din kasi yung nagagawang low post play ni Junmar dahil titignan niya muna kung may magandang screen na nagagawa yung mga kampi niya. If wala, hindi niya talaga gumawa ng diskarte para dumrive or mag-jump shot. Kaya madaming option nga talaga ang triangle offense ni Coach Tim. Tandem nga ni Junmar at Scotty ang gumawa sa late first quarter hanggang sa naitabla nga nila ang score. Sa second quarter, biglang nag-init na naman nga ang China. Gumana na ulit yung outside shooting nila at nakuha na nga nila ulit yung opensa nila. Simula kasi nung pinagpahinga kasi si Junmar at nilabas nga siya sa court, nagbago ang depensa ng Pilipinas. Na-dominate nila ang ilalim dahil sa mga plays na ginagawa nila at sunod-sunod na nga ang pag-score. Halos magmakaawa na nga itong si Tim Cone sa mga players niya para sundin lang at magsipag sa depensa at i-execute nila na maayos yung plays nila. Second unit yung problema dito ng Gilas, pansin ko lang, kasi kapag nilalabas nga yung starting 5 nila, nagkakaproblema na sila. Umabot na nga ng 20 points ang kalamangan ng China dito sa second quarter. During halftime mga ka-sports, habang nasa dugout sila, galit na galit nga itong si Tim Cone dahil hindi na nga nasusunod yung game plan nila at kailangan nyo na lang talaga gumawa ng way para mag-adjust nga dito sa second half. Sa third quarter, dinahandahan na ng Gilas ang paghabol sa pamumuno nga ni JB. Tsinagaan nila ito sa pag-start nga nila ng tres. Ito nga yung first 3-point shot nila sa game. Second half na nga nung nakatres itong Gilas dahil sa sobrang alat na offense nila nung first half. Meaning, gano'n nga kahigpit ang depensa talaga ng China. May halong balas na din siguro itong Gilas kaya hindi nga pumapasok yung mga tira nila doon. Pero sa third period mga ka-sports, sila Junmar ang umi-score at puro fast break na din ang ginagawa nila para mapababa sa single digit ang kalamangan ng China. Naging quarter nga ito ni Brownlee dahil sa sunod-sunod na pagpuntos niya. 10 points nga agad na nagawa niya dito sa third quarter. Sa fourth and last quarter, dito na nag-init ulit itong si Brownlee. 3 sunod na tres nga kasi ang nagawa niya itong ni JB. Kinakabahan na nga agad ng coach ng China dahil parang nauulit niya yung nangyari sa kanila dati ng World Cup. Dahil pinaulanan nga sila ni Clarkson ng tres nun. Napatahimik na nga ang mga fans sa venue dahil sa nagawa nga ni Brownlee. Gumanda na din ang depensa ng Gilas dito dahil napunta na nga sa kanila ang pressure. Ganadong-ganado na nga ang mga teammates ni Brownlee dahil sa run na nagawa nila. Partida, 3 guards pa nga ang ginawang lineup ng Gilas dito sa fourth quarter. Ito kasi yung tingin ni Tim Cone na effective at makakasabay nga sa speed ng Chinese players. Nakatulong nga din itong si Kevin Alas na naging magic bunot nila dahil may mga crucial basket nga din siya nagawa. Isang tres at magic layup na nagawa niya nga. Ito nga yung isa sa tactics sa tingin ko ni Coach Tim dito sa fourth quarter. Yung magkaroon ng isang magic bunot na tinatawag dito sa Pilipinas. Hanggang sa yun na nga, naging to the rescue na nga si Brownlee sa kanila. Lamang pa kasi ng 9 points ang China, 3 minutes pa yung oras nun.
Sinimulan nila sa team effort sa depensa para mapababa nga ulit ang kalamangan ng China at makahabol. Maganda din kasi ang ginawa ni Coach Tim dito mga ka-Sports dahil sinugal niya talaga yung 3-guard lineup niya para mapasabay talaga itong sa mga Chinese players. Dalawang crucial na tres ang nagawa ni Brownlee mga ka-Sports para lumamang nga ulit. Nung una, step back 3 ang ginawa niya at hindi nga magkandamayaw ang bench ng Gilas. Tapos yung sunod na possession naman, panlamang ni Brownlee ito at yun nga ang masasabi kong winning shot niya. Sinabayan pa siya ng Chinese player at parang force shot pa nga ito kung tutusin. Pero pumasok pa nga din at nakalamang na nga ulit sila. Habang nung last play nga nung nasa China na ang bola, sinubukan pa nilang umiscore. Pero na-stop nga sila ng mga defender ng mga players nga ni Coach Tim. Open shot nga yung kung tutusin, mabuti na nga lang sumablay pa yung tira ng Chinese player na yun. Nabigla nga itong si Yao Ming mga ka-Sports sa nangyari at nabilib sa magawa nito ni Brownlee. Comeback win nga ito para sa Gilas at 21 points nga ang nahabol nila dito sa second half. Hindi na nga masama ito para kay Coach Tim mga ka-Sports dahil sa short preparation niya with his players. Nakapasok pa sila sa finals ulit at dito sa Asian Games after nga ng matagal na panahon. Mukha ngang mapaparesign pa ang head coach ng China dahil sa nangyari. Dalawang sunod na talo ba naman kasi ang ginawa ng Pilipinas. Tapos ang pinakamasakit, comeback pa ang nangyari ngayon. Si Brownlee pa siguro ang isa sa magiging dahilan kung bakit nag-step down at nag-resign ang head coach nila ngayon. Congratulations Gilas at sa buong staff nga nila. Sana makakuha nga tayo ng gold na matagal niyang inaantay ng ating bansa.